It's really with some relief that I can say that at least this phase of that operation is now over, and we now leave Mr. Kibuloy to the judiciary, to the judicial system, and siyempre babantayan natin na tama naman ang mangyayari, na lahat ng kanyang karapatan, walang masasagasaan dun sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan, kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Although he's a very prominent person, we actually, hindi na, kung kahit na may magsabi na gawin natin special treatment, hindi namin alam gawin yun eh. We don't know what special treatment is. So we will treat him like any other arrested person, and will respect his rights, and we will go through the process. The process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable, and we will demonstrate once again to the world that our judicial system in the Philippines is active, is vibrant, and is working. Pinag-uusapan po natin yung kina Pastor Manhunt, kay Pastor Kibuloy, dahil siya isang pugante, at ilan sa mga kasama niya, na ang kaso nila ay child abuse, no? Ito yung mga bata na 7610 at trafficking, no? As ito yung RA 92008. At ito'y sa paghahanap po natin sa kay Pastor Kibuloy at sa kanyang mga kasama, gusto ko hong ibalita, at ito'y magandang balita, na si Ginang Pauline Chavez Canada, isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Kibuloy sa kasong child abuse at qualified trafficking, ay nahuli na kahapon. No, siya lang po ay nahuli dahil sa police operations July 11, bandang 1:00 ng hapon sa isang bahay sa Emily Home Subdivision, Kabadyan, Davao City, sa bisa ng isang warrant of arrest. At gusto ko rin sabihin, bago po mahuli itong si Canada, siguro mga bandang July 9, mga higit kumulang alas 9:30 ng umaga, isang hindi nagpakilalang caller ang tumawag sa hotline ng Regional Investigation and Detective Management Division ng office dito po sa Region 11 kila Nick Torre, para i-report sa police na nakita niya ang isang babae, no, na kamukha na nasa litrato ng wanted poster na nilabas ng PNP na may reward na 1,000,000 piso sa Emily Home Subdivision, Kabadyan, Davao City. Nung tanongin siya kung ganito itong tao na nakita niya, ay sinabi niyang ito nga ay si Pauline Canada. So nagkataon na bago matanggap ang tawag ng anonymous callers ay talagang nagsasagawa na ho ng operation, no, ng masinsinang surveillance ang mga intelligence operatives na mula po sa PNP po natin at of course iba pang mga kasamang ahensya ng gobyerno dito po sa Emily Home Subdivision. At dahil nga rito, no, nahuli itong si Pauline Canada. And so, mga kasama, sa puntong ito, gusto kong ipapresenta sa inyo itong si Pauline Canada. Pakipasok nga siya rito. Pinapakita po namin sa inyo si Pauline Canada na isa po siya sa mga pugante na nagtago, no? At nakita po ninyo kung kaano kaimportante ang pagtutulungan ng bawat isa. Maski paano ay nakatulong ang reward dito dahil nga dito sa
tumawag na ito. Sa mga nagbabatikos tungkol sa reward, ulitin ko lang. Ito ay galing sa mga pribadong tao, hindi ho binibigay sa akin ito. Sila mismo ang mabibigay doon sa tao in format, hindi dumaan at malinaw po yan, inanunsyo natin yan. Ang importante ay magkatulungan at mahuli ang mga pugante. Kaya sa tumutulig sa, siguro tanongin nyo sarili nyo, ano mas mabuti? Ang tumulong para mahuli o tumuligsa? Kaya hinahamon ko kayo, siguro mas mabuti, ikayati nyo na lang si pastor at mga kasama na sila na lang ay sumuko. At ito ang sinasabi namin sa kanila. Lumiliit na ho ang mga pinagtataguan ninyo. Lumiliit na ang mga lugar na ito dahil hindi ho titigil ang kapulisyan, ang military, ang buong pwersa ng gobyerno para kayo ay takipin. Ang amin lang po mensahe ay please, kung talagang wala kayong kasalanan, sumuko na kayo. Ganun laho kasimple ito. Section 10A of Republic Act Number 7610, issued by Presiding Judge, RTC Branch 106, Quezon City, and qualified in paragraph 4A in relation to paragraph 4J, Section CD of Republic Act Number 84, as amended by Republic Act Number 10364, issued by Presiding Judge of RTC Branch 159, Pasig City. You have the right to remain silent. Any statement you make may be used for argument and according to the teams. You have the right to find competent counsel of your own choice. Independent counsel of your own choice. So that you can afford a service of counsel, the government will provide you. Do you understand the rights?
Sa inyo, thank you. Pang my day daw niya, sir. May day. Bigyan mo naman, please. Oh, sir, kundi lang. Due ba sa relentless effort, kaya ito nakuha siya ngayon si Pastor Kibuloy? Hindi, wala comment in that matter kasi nga si Secretary Avalos, tanongin niyo. Pero Kami alaman ko. yung feeling nito masaya ngayon. Kasi wala kami, natapos na ang trabaho. Tapos, Masaya kami, tapos na ang trabaho. yun lang po. Sige. Ano masasabi mo sa mga tropa na support sa inyo, sir? Salamat kaya ako nandito. Papasalamat sa kanila. Alright. Sige po, sir. Kung ang nabilang Contingent Commander dumating, tingnan mo na lang kung paano may pamahal natin sa kanya para din makairin ng konti sa mga daan ng ating mga tao, especially kung matanggal ang biyahe. No? Hindi ko alam kung ibigay sa atin na reward. Pag ibigay sa atin na reward, malalaman nyo. I-distribute ko talaga sa mga bawat isa sa inyo. Pag ibinigay ha, pag ibinigay ko naman, ibibigay sa atin. Private na tao yun. So, pag ibinigay sa atin, tayo ay i-distribute. Sabi lang, si Sportsman. Ito, bukas na istorya tayo maribili. Pero, yung isang bottom line, nandito tayo sa kalsada, nandito. Kasi di na ko rin lumos bukas. Mga tayo ko na lang ha. Kasi, linis ko rin.